Very good afternoon po sa ating lahat. And this time, pag-uusapan po natin ay kung paano po ang pagtatanim ng papaya. Lahat naman po tayo ay pamilyar kung ano po ang papaya. Ito po ay mayaman sa vitamin A. Ang sabi nga nila, kumain ka ng papaya, lilinaw ang iyong mata. Karaniwan pong ginagamit ito as fresh o yung panghimagas pagkatapos po nating kumain. Gayun din naman po, pwede rin po itong pangsahog sa ulam, tulad po ng tinola. Marami pa pong ibang lutuin. Pwede rin po ito sa kaning. So, kuminsan, nilalagay po sa lata, tapos pinipreserve po, pagka po yung kakainin na, i-open lang po yung lata. Ngayon, paano po ba ang pagtatanim ng papaya? So, iba-ibang farmers po, iba-iba rin ang kanilang pamamaraan sa pagtatanim ng papaya. So, itong pag-uusapan po natin, galing po ito sa East West Seed Company. Ito po yung kanilang recommendation base po sa pag-aaral ng mga researchers at gayon din po sa pag-ikot po sa field. Ibig sabihin po yung mga farmers, pinaghahalo-halo po yung kanilang mga best practices. So, simulan na po natin. Marami pong stages ang papaya. Katanungan ng iba, pag tinanim mo yung papaya, kailan ba siya magbubunga? So usually it takes around 7 to 8 months po bago po kayo makapag-harvest ng papaya. Pero ang buhay po ng papaya usually tumatagal po ito. Depende sa lugar, depende sa pag-aalaga. Baka umabot po kayo ng mga hanggang 2 taon. Ibig sabihin po, kung nagsimula po kayo 7 months mag-harvest, meron po kayong picking stage na more than 1 year. 1 year and around 5 months. So around 2 years po. Lalong-lalo na po kung hindi po matutumba ng bagyo. Ngayon, kagandahan naman, meron na mga variety na sadyang mababa lang ang puno. So hindi na raw uso po yung leron-leron sinta. Kailangan pa ng sungkit para daw po akyatin po yung puno ng papaya. So hindi na po uso ngayon yun. Kasi po, kita ninyo sa litrato, so ako po yan, kita ninyo na yung bunga ng papaya, sayad na nga hanggang lupa. Ayan, so kahit bata, abot na abot po yung bunga ng papaya. So ito po yung mga stages ng papaya, paano po magtanim. Sabi po dito, una daw yung pre-sowing. Sowing, ibig sabihin po ng sowing, yun po yung paglalagay po ng buto doon po sa lupa. And usually, nilalagay po yan sa seedling tray o yung mga seedling bag na sinasabi, yung mga black bag. So pre-sowing, 3 days. Medyo mahirap pong patubuin ng buto ng papaya, Kaya po ito ay binababad po sa tubig usually. So every day, pinapalitan po natin yung tubig para po mas klaro po yung ating tubig at mas mabilis daw pong ma-break po yung buto para po siya ay tumubo. Okay, so kuminsan inaabot pa nga po ito ng mga 1 linggo. Okay. Ngayon, pagka po siya medyo may lumalabas na po, tumutubo na po yung buto natin, meron po tayong tinatawag na sowing. So usually po, pwede na po yan ilagay, yung iba nilalagay sa tray, iba naman po nilalagay po sa seedling bag. Pero sa seedling bag po, usually 1 month at least hanggang 45 days, depende sa laki ng halaman, bago po tayo mag-transplant. So, ibig sabihin po, mula po dito sa mga bag na ito, black bag, ay lilipat na po natin doon sa mismong taniman. At pagkalipat naman daw po ng tanim, mismo doon sa mga beds natin, bibilang kayo siguro mga 3 hanggang 3.5 months, magsisimula na pong magbigay ng bulaklak yung ating halaman, yung ating papaya. And after 3 to 4 months again, ay makakatikim na po tayo ng fresh na papaya. Kasi yun na po yung time para po magkaroon tayo ng first harvest. Nakalagay din po dito, nakalagay last harvest. Ibig sabihin po, yun na po hanggang sa mamatay na po yung papaya. Ang katanungan po ng marami, ilan ba ang ibubunga ng isang puno ng papaya? Sa ngayon po, ayon po din sa pag-aaral, yung mga hybrid na bago ngayon, kaya niya magbigay ng at least 50 hanggang maximum 100 fruits per plant. Hanggang na po yun, yun po yung buong life cycle na po ng halaman. 50 up to 100 fruits per plant.
So marami-rami po yun. So 100 fruits na lang halimbawa kung minimum po tayo 1 kilo. That would be 100 kilos. Yan po ano. Yan po yung mga stages. So habutin po kayo almost 2 years. Depende po sa location, sa pag-aalaga, depende sa klima. Okay. Klima, speaking of klima, saan ba pwedeng itanim ang papaya? Ang papaya po, no, usually tinatanim po yan more on the lowland. Pwede rin po medyo mid-elevation pero hindi po pwede ito sa malalamig. So ang gusto po ng papaya, ito po ay tropical plant. So sa lowland po talaga ito. Doon po sa mga bundok-bundok, pwede rin po yan. Ano? Huwag lang po doon sa medyo masyadong mahangin. At isa pa po, ang kaaway ng papaya is yung natutubig po yung puno o yung ugat. Pagka po nababa dito, lalo na po dun sa early stage, mga 3 days halimbawa, napabayaan po at kukulang yung drainage, pwede pong mamatay yung ating papaya, pwede pong magkasakit yung puno niya at pwede po siyang manilaw at mamatay. So ingatan po natin na huwag po masyadong natutubig yung ating halaman na papaya. Seedling production and management. So ito po, nabanggit ko na ito kanina. Sabi natin, soak the seeds in clean water 3 days. Tatlong araw po siya na nakababad dyan. Pinapalitan po natin yung tubig araw-araw. And sow the seeds in seedling trays. Sinabi ko na po yan. Ito po yung mahalaga ninyong pwede nyong maging guide. Mixture daw po ng sand and coir dust. 1:3 yung recommendation. Pero pwede po kayo magdagdag ng soil. So, yung mga farmers po natin, iba-iba na po yung yung mga practices nila. So, ito po yung recommendation. Pwede po kayo mag-mix ng sand, coir dust, tsaka po yung soil. 2 days after germination, transfer na daw po yung tumubo na buto ng papaya doon po sa mga polyethylene bags. Yun po yung usually mga black na bag po na sinasabi ko kanina. So lilipat po ninyo doon. Ito pong itsura, no? Pagka po tumubo na yung ating papaya. So usually po pag tumubo yan, lilipat natin dito. Ito natin siya lilipat. Ayan dito. Ito na po yung media na sinasabi natin na mixture na po yan. Papansin niyo karamihan nga dyan is coir dust. Meron din yung lupa at mayroong sand para po na-drain yung ating tanim. So ito po, no, yan, nilipat po na dyan hanggang sa maging ganito na po yung itsura. So around 45 days, ito na po yung itsura niyan and ready for transplanting. O lilipat na po doon sa beds o doon sa plat, sa kama. Suggested fertilizer application at seedling stage. Ibig sabihin po, ito po ay before ilipat tanim. Before po doon sa ilipat sa tataniman mismo. Ito po yung nasa bag pa lang. Sa polyethylene bag pa lang po ito. Mapapansin po ninyo, application ng fertilizers, puro drench. Ibig sabihin po ng drench, tinutunaw yung abono, yung fertilizer, and then dinidilig po doon sa malapit sa puno ng halaman. So kung mapansin ninyo, 0, 7, 14, 21, 28 days, halos every week po naglalagay siya ng fertilizer. Kasi kailangan daw po ma-boost. Okay? I-boost po natin yung ating punla. Kasi seedling stage pa po ito. Pero ang advice po natin, paki-monitor nyo po, i-observe nyo pong mabuti yung mismong kalagayan po ng ating tanim. Kasi hindi po necessarily na every week. Kung kinakailangan po na every 2 weeks lang, okay lang naman po yun. Mas tipid. Tapos kung maganda naman po yung halaman, don't need to worry po na every week yung lagay dito. Pero sa experience po kasi ng East-West, every week po yung kanilang experience. Pero mahalaga po talaga is yung TLC o yung tender loving care, nakasama na po doon yung monitoring ng halaman. Ibig sabihin po kung ano po yung pangangailangan ng halaman, depende sa laki niya, sa vigor niya, tsaka pa lamang po tayo kailangan maglagay ng mga abono at iba pa pong mga inputs. Dito po sa atin, sa papaya, ang recommendation, calcium nitrate po yung i-drench natin. So ito po ay nabibili sa mga tindahan, pero kung minsan mahirap nga hanapin to, no? So ang dilution rate niya, 30 grams kasi ito po ay mga granules po ito eh. 30
30 grams per 16 liters of water. 16 liters of water po, yun po yung knapsack sprayer. O yung isang timba rin po kung minsan kung wala kayong knapsack sprayer, no? And tunawin nyo yan, o kaya naman ang alternative ninyo yung 1919 o Crop Giant po yung brand name doon. We don't promote Crop Giant, but ito po yung nasubukan, 1919. And ang dilution rate niya is 40 grams per 16 liters of water. Ngayon, mapansin niyo halos paulit-ulit, pero nag-increase yung rate habang tumatagal. Nag-increase siya doon sa calcium nitrate. So, dapat po, wag masyadong matapang yung timpla. Kung dito, 30 grams. Actually, you can try, simula po tayo sa 10 grams per 16 liters of water para po naman na sigurado po tayo na hindi masusunog po yung ating tanim. Okay. And siguro you can skip this one, itong 0 days, kasi halos napakaliit pa nito, So you can observe yung halaman ninyo. Siguro kung medyo may mga 2 to 3 leaves na siya, doon po tayo mag-start na magdilig. Which is around 7 to 14 days dito po tayo. You can skip this one kung ako pong tatanungin ninyo. Yan, pwede po yan tanggalin muna. So yun po, paulit-ulit lang. And pag may dahon na po, please, iwasan po natin na matamaan po yung dahon para sigurado lamang po tayo. Even though very low yung concentration na ididilig po natin. Iwasan po natin yung dahon kasi minsan sa ibang halaman nangyayari. Pag nagde-drench o nagdidilig, nakasama yung abono, nasusunog po yung dahon. Yun po yung ating paalala. Land preparation. Sabi nga po natin, dapat nade-drain, hindi na babahayan ng tubig yung ating tataniman ng papaya. Kaya pong recommendation, naka-plat po yan, naka-plat yan. So, raised bed o yung plat na sinasabi natin, to prevent water logging. Yun nga po, ayaw ng papaya yung mabahayan ng tubig. Yung lapad po ng bed, that's 1 meter. At yung taas po, yung height, ito, yung height niyan, 30 centimeters. So, isang ruler po yung taas niyan. Yung distance, nakalagay dito, 2.5 by 3 meters. We suggest na wag po masyadong dikit-dikit yung tanim natin para po maiwasan natin yung pagkakasakit. Masakitin po kasi yung halaman pag dikit-dikit, lalo na po kung hindi na po siya halos nasisikatan ng araw. So kung ako po tatanungin ninyo, 3 by 3 meters po yung pinakamaganda para makapagtanim po kayo sa 1 hektarya, siguro mga 1,100 na puno. Yan. Mulching, meron po dito, may mulch. So, optional po ito, yung mulching sa beds natin. Pero kung tatanungin ninyo, pwede po kayo mag-mulching. Mas maganda kung nagtatanim kayo during the wet season o yung tag-ulan. Kung dry, baka sakali po na i-forgo nyo na muna, lalo na po kung meron naman kayong source of water o yung pagpapatubig. Depende po sa source of water ninyo, paano kayo magpapatubig. Yung iba, kung talagang marami silang tubig na pagkukuhaan, pinapadaan po dito sa kanal. Yan, dyan sa kanal. Ngayon, yung iba naman, hose ang ginagamit. Yung iba naman, kung talagang walang halos na pagkukuhaan, minsan balon, tabo-tabo po yan o yung timba-timba ang ginagamit nila. So, depende po sa inyong source of water, yung inyong pamamaraan po ng pag-irrigate o yung pagpapatubig. Fill the hole with 2 kilograms of manure. Okay. Bubutasan nyo po kasi yan Bubutasan nyo yan. Bawa ito, 3 meter o dito. Tapos ang kasunod niya is bilang kayong 3 meters. 3 meters. Ayan, doon po yan. Ganun po yan. Ganyan po. Sunod po yan. So, lagyan nyo daw po yung butas na yan. Yan, yung butas. Lagyan nyo ng 2 kilo na manure. Ano ba yung mga manure? Yun po yung mga chicken manure, chicken dung, o kaya yung organic na fertilizer, vermicast. Po, pwede din po yan. At pwede nyo rin siyang haluan para mas mabilis po yung paglaki ng halaman ninyo. Pwede raw po kayo magbasal ng 2100. Yan, fertilizer, ibig sabihin nitrogen. Kasi kailangan po ng halaman na merong nitrogen sa pagsisimula po ng paglaki niya.
lalo na po kung nagdadahon siya, vegetative stage siya. Plus 50 grams po ng tripling 14. Pwede nyo pong i-mix yun. Tapos ay ilalagay nyo rin po dun sa may asbasal application po. Okay. Yan. Bed preparation. Punta na po tayo sa transplanting. Actually, ito na po. Medyo malalaki na po ito, no? Hindi po ito yung newly transplanted. Pero pinapakita lang po natin na ganyan po dapat yung spacing niya. Ayan. Ayan po. Ayan. Dito sa nakuha nating picture, no? Nakita ninyo, merong bakante dito. Ibig sabihin lang po yan, no? Meron pa siyang ibang itatanim dyan. Hindi papaya, ibang crop. Ayan, so intercropping po yan. Kasi po, no, habang maliliit pa yung papaya, po pwede, halimbawa, magtatanim siya, halimbawa, dito ng sili, o kaya kamatis. Pwede po yan. Kasi yung, halimbawa po, yung kamatis, 55 days after transplanting, harvest na yon. Ibig sabihin, papalaki naman po yung ating papaya. Hindi naman niya makukuberan itong mga tanim na ito. So, pag malaki na po yung papaya, lumalaki naman po yung tanim dito sa gitna. Transplanting. Pagka-transplant po tayo, lipat tanim. Dapat po, mas maganda, late in the afternoon. Kasi syempre po, medyo mag-a-adapt pa po yung ating bagong halaman doon sa kanyang bagong environment. Eh kung umaga po kayo mag-transplant and masyadong mainit ang panahon halimbawa, eh baka po medyo malanta po yung ating halaman and mahirapang makarecover. So sa papaya, ang ano po natin, transplant late in the afternoon. So, remove the plastic bag. Kasi po, di ba, pinatubo po natin hanggang 45 days doon sa polyethylene bag. So, tatanggalin daw po natin yung polyethylene bag habang tinatransplant dito sa plot na ito o sa bed, sa kama. Fill the hole completely with topsoil. So, kung nilipat nyo na po dyan, meron kayong basal kanina, no? Sinabi natin may basal. Tatakpan nyo po yan. Dapat fully covered po ng ano yan, topsoil, lupa. Replanting, ngayon yung replanting naman po, no, kung meron po sakali man na nagka-problema yung inyong ibang itinanim, namatay halimbawa, o yung tinatawag nilang missing hills kasi nga po namatay yung halaman na itinanim doon sa hill na yon o yung sa butas, ibig sabihin po ay tatransplant po kayo para hindi naman po sayang yung mga butas na nilagay niyo dyan. If possible, drench with fungicide. Okay, kasi po medyo malambot nga po yung puno ng papaya sa sibula, no? So, ina-advise din po na mag-drench tayo ng fungicide dun sa gawing puno kung po pwede. Kasi po yung dumping off, ibig sabihin po yung nabubulok yung may puno, sa may puno, at saka po tumutumba yung halaman. Kaya po dumping off ang tawag doon. Yan po yung transplanting. Planting distance, nabanggit na natin kanina, po pwede 2 by 2.5, 2.5 by 3. Pero kung ako nga po, no, 3 by 3 meters ang ano ko, para po sigurado na hindi po mag-aagawan. Yan, no. Kasi po minsan nagkakaroon po ng overlap eh. Overlapping po yung mga halaman natin. Eh, medyo nahihirapan pong masikatan ng araw yung mga ilalim na yon. Alam naman po natin, ano, usually po yung mga fungus, gusto po niya yung mga madidilim na lugar, mamasamasang lugar, ayan, dyan po sila nagbabahay, nagde-develop, conducive po yung environment. Ngayon, kung medyo magkakalayo po yung mga tanim natin, magkakalayo, about 3 meters nga pong spacing nila, eh, hindi po sila ganong prone dun sa mga sakit na mag-develop. Ayan, avoid closer planting distances. General Fertilization Guide. Ngayon, nakalipat tanim na po tayo, nakatanim na po dun sa kama. Ano naman po yung ating i-apply na mga fertilizer. Ngayon, papansin niyo ano, calcium nitrate na naman. So, na-transplant na halimbawa, nandun na po, no? Pwede kayong bumilang, siguro pakiramdaman nyo yung halaman. Kung healthy naman, huwag muna kayong mag-apply ng calcium nitrate. Pwede mga 2 weeks after, mag-drench po tayo ng calcium nitrate. Ayan. Sabi dito, 7.5 grams per liter. Ayan, tapos ididilig po natin, ano, ididilig natin, yung bawa, natunaw na natin yung fertilizer, bawa sa 16 liters of water, o kung sa 1 litro man yung recommendation dito, computing na lang po natin, 200 ml po yung, ano natin, yung ibubuhos sa kada puno. Yan, yung natunaw na po na abono. Ngayon,
1 to 3 months. So, buwanan na po ang ano natin dito. No? Buwanan, hindi na po 2 weekly. So, 1 to 3 months, depende po sa kondisyon ng halaman. Pwede po kayong maglagay ng complete fertilizer. Pwede nyo pong ihalo sa 2100. Pwede nyo po silang ipag-mix. Side dress po yung application. Sabihin po yung side dress, ito po sa may gilid ng puno ng halaman. Pero usually po no, sa papaya, medyo yung mga roots po nito, yung ugat, medyo gumagapang po talaga. So usually, ang ginagawa po, no, pag nagdidilig po tayo, minsan bumubutas po ng 3 butas o pa-triangle na butas na katapat po nung dahon. Kung saan po yung canopy na tinatawag. So, yan po, no? Pwede po nating paghaluin. Complete. Yung complete po, 3x14 po yun. Plus 2100. Okay. So, pagdating po ng 4 months, so, complete na po ulit yung lalagay natin. Ito po yung ating rate, 100 grams per hill. Yan po siya. So, side dressing yan. Ngayon, borax or any boron-containing fertilizer. Bakit po ba tayo maglalagay ng borax o yung boron? Marami pong klase ng ano na ngayon, boron-containing fertilizer. Meron po yung mga calcium boron halimbawa. Para po ito maiwasan yung mga bukol-bukol po sa bunga ng papaya. Usually may bukol-bukol po and ang sabi po, no, yun daw po ay deficiency sa boron. Kulang po sa boron. So, kaya po naglalagay po tayo ng fertilizer na nagko-contain po ng boron. So, 5 months onwards, lalagay po tayo ng complete ulit na fertilizer. So, side dressing na rin po yan. Ano? Yung sabihin, buo-buo po na nilalagay dun sa may tabi ng halaman o dun sa may canopy, tapat ng canopy. 3 butas po nilalagay. Kung gusto nyo tunawin, pwede rin nyo pong tunawin. Wala naman pong problema yan. Kasi malalaki naman po yung halaman na ninyo. At the start of fruit development, siguro po 6, 7 months, 8 months, dadagdag na po tayo ng complete plus yung 0060. So, 60, sabihin na may potassium na po tayong dinadagdag. Dinadamihan na natin kasi po yung potassium para po yun sa bunga. Para po maganda itsura ng bunga, para mas makinis siya, para po mas matamis yung bunga natin. Kaya po merong 0060. Usually, sa kahit anong halaman po, pag 0060 na pinag-uusapan, at sa stage na po yun ng fruit development. So, yan po yung ating, pwede nyo po silang paghaluin. 0060, tsaka po yung complete. Yan. Hindi ko na po ganang i-elaborate, Mong pinapanood nyo po ito, i-rewind nyo na lamang po para po mas, o i-pause po ninyo pag pinapanood ninyo para po makita ninyo yung ating mga recommendation, tsaka po yung methods of application. Yan po. Harvesting. Ito po yung syempre pinakamagandang parte na ng pagtatanim natin ng papaya. Harvesting. Ang usually po na palatandaan, pagka daw po meron tinatawag na tinge of yellow. Ayun, meron ng dilaw-dilaw na konting ganun. Yan, may konting dilaw. Pwede na daw pong harvestin yun. Tinatawag nilang breaker stage. Pero syempre, kung pantinolang gusto mo, berde pa lang, pwede nyo po siyang harvestin. So, ulitin po natin, approximately 7 to 8 months after transplanting, pwede na po kayo mag-harvest. Pero kung minsan, 6 months po pwede na po Place the fruit in a padded container to minimize bruises. Okay, siyempre po, yung papaya po natin, kung minsan nagagasgas po yan, kaya po binabalot yan ng dyaryo. Tsaka yung pag tinatransport po yan, ilalagay pa po yan sa mga karton. Major diseases. Actually, isa lang po yung pinakamatindi po talagang sakit ng papaya. Na talaga pong pag ito yung matake, talaga nakakatakot po. Halos wala po kayong inaani o pangit po itsura ng halaman ninyo, pangit ang itsura ng bunga. Ito po yung tinatawag na PRSV o yung papaya ring spot virus. So, isang uri po ito ng virus na actually hindi po talaga makokontrol to, walang control to, Pero ito po kasi ay tinatransmit o yung vector po nito yung tinatawag na aphids. So, kung wala pong aphids, hindi po kakalat yung ating tanim. At syempre, mas maganda kung itatanim po natin
ay yung mga resistant varieties. Ibig sabihin po, meron silang kakayahan na kahit tamaan man sila ng PRSB ay maganda pa rin yung kanilang bunga, tsaka maganda pa rin po yung halaman. So ano po ba itsura ng PRSB? Kung sa halaman po, ito po yung mga itsura. No? Yung young leaves, show yellowing, naninilaw. Tapos maliliit po yung dahon, kumukulot-kulot po yung dahon. Ito po yan. Ito po maliliit. Yan. Virus po yan. Usually, kahit anong halaman, ang simptomas po ng virus, talagang yung bansot ng halaman, kumukulot, hindi gano'ng makapagbunga, pangit ang bunga. Ngayon, ito naman po, sa bunga, ang manifestation po nila, yung simptomas, circles and C-shaped markings on fruits. Ayan, yan po. Yan. Yan. Yan po ang itsura sa bunga. So, ano pong pwedeng gawin dyan? Crop rotation. Siyempre po, para walang host plant, sabihin, wala pong kakapitan yung sakit. Field sanitation. Sanitation po, napakahalaga po kahit po sa anong mga crops. Ang kuminsan po yung nagiging challenge sa mga farmers, tatanggalin nga po nila yung infected na parts ng halaman pero iniiwanan po dun sa field. So mas maganda po talaga niyan is kuhain, ibaon. Yan. Huwag nyo na po sunugin kasi bawal na po magsunog ngayon eh. So ang na lang po natin is ibabaon po ng malalim para hindi na po siya makahawa pa. Use of varieties with resistance to the virus. Meron na pong mga resistant varieties ngayon ng papaya against PRSB na pwede po nating magamit. Mamaya babanggitin ko po. Spray insecticide against aphids. Ayun nga po, kasi po yung aphids po, yun po yung nagdadala o vector ng PRSB o yung virus na papaya ring spot. Okay, ito na po yung aphids, vector of PRSB. Ito po ang itsura. Ayan, aphids po yan. Ang strategy dyan, mahirap kasing kolektahin isa-isa yan, Usually, sa start, pwede nyo rin tanggalin muna ang infected parts na maraming aphids. Pero, syempre, ang ultimate solution natin, spray po kayo ng insecticide against aphids o yung ibang para sa sucking pest. Kung meron pong available na organic na pesticide, mas maganda po para po naman lalo na po kung nagbubunga na po yung ating halaman para naman po lesser po yung toxicity kung minsan na mabibigay sa halaman. Ayan po, control po natin yung aphids, yung vector po ng virus na papaya ring spot. Ito pa po yung isa, Ito, familiar kayo dyan. Makita nyo yung inyong halaman, lalo na yung dahon niya. Ganyan po ang simptomas, parang nasusunog. So, yan po ay dahil sa red spider mites. So, infestation is high during the dry season. Usually po, yung mga insekto naman, pag dry season, na yung tag-init, mas madami po yung atake nila. So, timely application of acaricide, such as, ito, meron silang balanggit dito. Okay, pero early monitoring po yung pinakamaganda, Huwag na po natin silang hayaang makapinsala na maging infestation po talaga o dumami po, As early as possible, kung marami po tayong tanim na papaya, mas maganda po na agapan po natin, pwede po tayong mag-spray ng mga insecticide po para po sa red spider mites. Yan. So, meron po tayo dito mga varieties, na ito sa East West po ito. Ang pinakamaganda po dito, is yung mga varieties na ito is medyo dwarf na. Lalo na po itong Red Royal at saka po yung Cariñosa. Yung Red Royal, ito po red flesh, kulay pula. Cariñosa is yellow flesh. Ito po, familiar na po mga tao dito sa Sinta. Yellow flesh po yan, Hybrid po lahat ito. Ito pong Red Royal at Cariñosa, dinevelop po yan ng East-West. Dahil ito po ay meron na pong resistance laban po sa papaya ring spot. At ang maganda rin po sa mga varieties na yan, ay talagang semi-dwarf varieties po yan. Na mababa lang po, sabi nung sa pinakita kong picture kanina, ay makita ninyo na talagang kahit bata kaya niyang i-harvest. Yan. So, yun po yung mga varieties na matibay po sa papaya ring spot virus. Ito po yung bunga ng papaya. Kasi marami nagtatanong, ano raw ba yung, paano malalaman yung kasarian ng papaya? Kasi merong babae, merong lalaki, at merong pa po yung hermaphrodite o yung sabihin na nating bakla,
So, female, usually po, ito po yung mga bilugang bunga. Tapos yung hermaphrodite naman po, ito po yung pahaba. Saan po yung lalaki? Yung lalaki po, wala pong bunga yung lalaking papaya. So, wala rin pong lalaking bunga. So, sabi nila, malalaman daw ba kung babae o lalaki kaagad? Hindi po Hindi pa po sa pagtatanim. Pagka po nagbulaklak na po yung papaya, tsaka pa lang po natin malalaman. So, yun po yung pagtatanim ng papaya. Hopefully, may natutunan po kayo. Kung may questions po kayo, mag-comment lamang po kayo sa video na ito. And sasagutin po natin sa abot nating makakaya. And kung meron naman po kayong mga katanungan sa mga technical assistance, po pwede po yan. Ibabato lang po natin yan sa mga technician po ng company. So, ang susunod po natin na pag-uusapan, cost and return analysis, but not this time. So, yung video po natin is about yung how to grow po yung papaya. Susunod po na video natin is cost and return analysis ng papaya. So, dito na lamang naman muna po. Maraming salamat po sa inyong panonood. Very good afternoon po sa ating lahat. Thank you very much po.